Nasa 5 taong gulang pa lamang si Angel noong mamatay ang kanyang ama. Isa itong seaman na ayon pa sa mga kasama ay nahulog ito sa sinasakyang barko. Pero may anggulo rin na nagsasabing sinadya ang pagkakahulog noon. Lalo at nasabi na noon pa na may mga ibang lahi ng katrabaho siya na mainit ang dugo sa kanya. Nagsisiga-sigaan at binubuli siya. Kapag pumapalag siya, ay talagang inaambahan siyang pagtulungan. May nakakakita lang na iba kaya hindi natutuloy. Pero makalipas ang 2 buwan, ay bigla na lang nawala ng komunikasyon si Francia sa nanay ni Angel at ang asawa nitong si Mang Romel. Taon din ang lumipas ng kabalik-balik ni Francia sa agency ng asawa. Pero puro iniimbestigahan pa ang sagot sa kanya hanggang sa nagsawa na siya magpabalik-balik ng luwas sa Maynila at galing pa siya sa probinsya nila sa Lucena. Lumipas ang 10 taon ay muling umibig si Francia sa isang lalaking isa ring seaman, si Albert. Byudo at may mga anak pero malalaki na. Malaki rin ang agwat ng edad nito sa ginang. Kaya noong magkamabutihan sila sa pag-text at pag-uusap sa cellphone, ay nakita na nga sila at naganap na ang pagseselyo ng kanilang pagkakaintindihan. Matapos noon, ay doon na tumuloy si Albert sa tahanan ng mag-inang Francia at ng dalagang si Angel na noong panahong iyon ay nasa 16 na taong gulang. Itinuring na parang sariling anak ni Albert si Angel. Binibili ang mga pangangailangan nito, damit at mga gamit sa eskwela. Makalipas ang 1 taong pagsasama, ay muling sumakay sa barko si Albert. Ang sabi nito ay sasakay siya ng 2 kontrata at pagkatapos noon ay magtatayo na lang siya ng maliit na negosyo para hindi niya na kailangan lumayo sa kanyang bagong pamilya. Isang gabi noon, habang nasa abroad na si Albert, ay tumawag ito kay Francia. Mahal, siya nga pala. Gusto raw kayo makilala ng kapatid kong bunso. Nasa Maynila siya ngayon at gustong magbakasyon dyan sa atin sa Lucena. Ayos lang ba? Linisan mo na lang ang 1 kwarto dyan na ginawa nating tambakan ng mga gamit. Tapos yan ang gawin mong kwarto niya. Okay, sige mahal, walang problema. Sabihan mo lang ako kapag papunta na siya para masundo ko siya sa bayan. Naku, hindi mo na kailangan sunduin ang taong yun. Basta, bigyan lang siya ng address at talagang matutuntun niya ang lugar. Pero baka next week daw siya pupunta dyan. Nag-a-apply rin kasi yun ng pagkasiman. Maglalakad lang yun ng mga documents niya. Tapos pwede nang magbakasyon. Maghihintay lang yun na tawagan. Ganun ba mahal? Ilang taon na ba ang kapatid mo at anong pangalan? Robin ang pangalan nun. Nasa 32 years old na ata yun. Mabait naman yun at galante. Kaya iritan mo rin mamalengke minsan kapag panay ang hiling ng masarap na ulam. Oo, sige mahal. Pero baka hindi ko kaya. Nakakahiya eh. Ano ka ba? Huwag kang mahiya. Mamamahay mo yan at siya ang makikituloy ng 2 linggo. Kaya sabihin mong bumili rin siya ng ulam. Oh, bahala na mahal kapag hindi ako nahiya. Sagot naman ni Francia at nagpaalam na ito na matutulog dahil madaling araw noong sila ay mag-usap. 1 linggo ang lumipas. Nagulat si Francia nang makitan ang isang lalaking nakadungaw sa kanilang mababang gate. Nakangiti iyon at sa tingin niya ay matangkad ang lalaki dahil hanggang balikat lang ang gate. Sino po sila? Tanong niya. Ate Francia, ako ito si Robin, kapatid ni Kuya Albert. Ikaw na ba yan, Robin? Hindi kasi nag-send ng picture mo si Robert kaya hindi kita nakilala. Lumapit si Francia sa gate at pinagbuksan ang bintana. Tama nga siya ng hinala, medyo may katangkaran ito. Anong height mo, Robin? 5'11" po. Ganun ba? Kaya pala may katangkaran ka talaga. Ako kasi 5'6" lang. So, mas matangkad ka pa kay Kuya Albert. 5'4" lang yun eh. Oo. Mas matangkad ako sa kanya.
Kaya nga hindi rin ako nagsusuot ng sandals na may mataas na heels kapag magkasama kami para hindi siya magbukang mas maliit sa akin. Teka, kumain ka na ba ng almusal? Hindi pa ate. Sige, teka. Maiwan muna kita dito sa sala at bibili lang ako ng pandesal. Iniwan na nga ni Francia ang binatang si Robin sa kanilang sala. Hindi niya malaman kung bakit habang naglalakad siya ay mabilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi siya kinakabahan na natatakot. Kinakabahan siya na may kasamang pagka-excite. Hindi niya yon maintindihan at hindi niya nagugustuhan. Para bang may pananabik siya na makasama sa bahay ang binatang kapatid ng kanyang asawa. Maliban sa matangkad ito, pulido ang hubog ng bawat kanto ng katawan. Matikas ang tindig at sa tingin niya ay may mga pandesal ang lalaki sa sikmura. Bigla tuloy natuyuan ang lalamunan niya dahil sa kanyang naiisip at nakaramdam ng pag-iinit. Ay, ano ba itong nangyayari sa akin? Bigla akong nainitan. Bulong niya sa sarili at agad sinabi sa tindera sa panaderia na pabili ng 40 pesos na pandesal. Matapos makabili, ay agad na siyang umuwi sa kanyang bahay. Naabutan niyang walang pang itaas na kasuotan ang lalaking si Robin at nakatutok ang electric fan dito. Halatang naiinitan at medyo nangingintab ang balat sa dibdib dahil sa pawis. Pero imbes na maasiwa, ay tila napatitig siya roon sa mga bahaging may tumutulong pawis. Parang gusto niyang mag-volunteer na magpunas nito. Pinigilan niya ang sarili at umakto ng normal sa harapan ng kanyang bayaw. Halika na rito, Robin. Mag-almusal ka na. Ikaw na bahala magtimpla ng kape mo, ha? Nasa lamesa naman ang kape, asukal at creamer. Okay, salamat po ate. Sagot pa ni Robin. Tapos nagulat si Robin noong makitang may dalagitang naroon pababa ng hagdanan. Ate, anak mo? Oo, si Angel, unika-iha ko. Hi Angel, I'm Robin. Bunsong kapatid ni Papa Albert mo. Bale, tito mo na ako. Hello po, tito. Bati pa noon nang nakangiti. Unang tingin pa lang doon ni Robin ay kakaibang interes kaagad ang kanyang naramdaman sa dilag, kahit pa mukhang bata pa talaga ito. Pero kung pagbabasehan sa pangangatawan ay masasabing dalaga na. Lalo pa at nakataong nakamanipis na sando iyon noong bumaba. Hindi kasi inakala noon na merong ibang tao sa bahay nila. Sabi ni Francia, Anak, magpalit ka muna ng t-shirt roon. Nakakahiya kay Tito Robin mo. Sando lang ang suot mo. Opo, ma. Sagot ng dalaga at umakyat. Pagkababa noon ay naka-t-shirt na blue at PE jogging pants. Halika na Angel, sabayan mo na akong mag-almusal dito. Oo nga anak, sumabay ka na. Heto ang pritong hotdog at 4 na pritong itlog. Tig-2 kayo ni tito mo ha? Wika ni Francia. Umupo na nga sa pagkainan ang dalaga at sumabay na mag-almusal. Habang kumakain ay napapatingin rin si Angel sa binatang bisita. Hindi niya makita ang resemblance nito sa kanyang amain na si Albert. In short, hindi magkamukha ang magkapatid. Tito Robin, bakit hindi kayo magkamukha ni Papa Albert? Kasi nagmana siya sa mama namin na medyo chubby ang pangangatawan at maliit. Samantalang ako ay kay Papa naman nagmana. Matangkad at matangos ang ilong. Tatango-tango naman ang dalagita at nagsimulang kumain. Samantala, si Francia naman ay panay ang masid sa binata, lalo na sa mukha nito na kahit medyo mareno, ay cute naman ngumiti at may malalim na dimple. Kaya naman panay ang inom niya ng tubig para mapawi ang init na nararamdaman. Ilang saglit pa ay sinabi ni Francia, Maliligo muna ako dahil pupunta ako sa palengke mamayang kaunti. Ayos lang ba kung iwan ka muna rito, Robin? Narito naman si Angel, makakasama mo. Oo, ayos lang.
Tumalikod na si Francia upang kumuha ng bihisan at tuwalya sa itaas. Tapos noong bumaba ay nakatapis lang siya ng tuwalyang puti na medyo maiksi. Kaya naman ditaw ang kanyang mapuputing hita. Nakita niyang nakatitig sa mga hita ang binata. Noong pababa siya, pakiramdam niya ay humahagod ang tingin noon sa balat niya. Pagkapasok sa banyo, ay agad siyang nag-on ng shower upang malamigan ang katawan. Pero hindi niya maintindihan kung bakit hindi mawala-wala sa isipan niya ang kabuuang hubog ng katawan ng binata. Lalo na noong mapadako ang tingin niya sa bandang ibaba. Tila meron mahabang gulay ang naroon at naghihintay ng pagkakataon na makapanakit. Pinilit niyang isigsik sa isipan niya si Albert, pero kahit minsan ay hindi niya nakitang may bumakat na gulay sa ibaba noon. Kahit manipis na shorts pa ang suot noon, kaya ibig sabihin, iba ang kalibre ng pag-aari ng kanyang bayaw. Hindi niya namalayang nakarating na sa mahalagang bahagi ang kanyang kamay. Natauhan lang siya noong sabihin ni Angel sa may pintuan, "Ma, bilisan mo dyan, gagamit ako na banyo." Nataranta si Francia at napamulat ng mata. Oo sige anak, malapit na ako matapos." Sagot niya at dari-daring nagbanlaw. Dahil ang totoo ay puno pa talaga ng sabon ang kanyang buong katawan dahil abala nga siya sa kanyang ibang ginagawa. Noong lumabas siya ay nasa sala na si Robbie nanonood ng TV. Kaya dire-diretso na siya sa itaas para magbihis. Noong muling bumaba ay nakaredy na siya. Nakasuot siya ng moong na shorts at fitted na blouse, kaya naman hulmang-hulma iyon sa kanyang katawan. Nagsalita si Robin noong mapatapat siya rito. "Nice! Ang swerte pala talaga ni Kuya sa'yo, Ate Francia. Parang nasa 30 years old ka lang sa ganda ng kutis mo. Tapos ang katawan mo ay parang hindi ka pa nagkakaanak ang hugis. Wala kang bilbil at puson." Sabi naman ni Francia. "Abay syempre, inaalagaan ko ng mabuti ang katawan ko." Sabi naman ni Robin. "Ang tanong te, nasusulit ba? Sa ganoong edad ni Kuya ay mahina na yon sa bagay na yon. Tiyak, pahirapan na yon makarating sa finish line." "Oo nga pero no choice Yun lang ang available." "Hayaan mo te, habang narito ako ay pwede naman kitang tulungan." Wika noon at tumingin sa TV. Biglang naguluhan si Francia sa kanyang narinig. Parang tungkol na sa bagay na ginagawa ng mag-asawa ang pinag-uusapan nila. At tama ba ang narinig niya na sinabi ni Robin na tutulungan siya nito? Hindi na lang siya sumagot at lumabas na ng bahay para bumili ng pang-ulam nila sa talipapa. Pagkarating niya roon ay saktong may nakadisplay ng nakachop na buto-buto ng baka. Bumili siya ng kalahating kilo ng buto at 1 kilong laman. At pinasamahan niya ng kaunting taba para medyo malangis ang ibabaw ng sabaw. Samantala, sa bahay naman habang wala si Francia, si Robin naman ay agad tumayo upang magtungo sa banyo. Nakatayo lang siya roon. Sinubukan niyang buksan ang pintuan. Nakita niyang bumukas iyon. Ibig sabihin, hindi nakalock ang dalagita. Mukhang sanay iyon na sila lang ng kanyang ina ang nasa bahay at hindi nag-aalala kung hindi mag-lock ng pintuan. Nakita niyang matapos magbawas ng tubig sa katawan ay diretso iyong naliko. May shower ang banyo kaya na-e-enjoy ng dalaga ang paliliko habang nakatingala at nakapikit. Ginapangan naman ng bolta-boltahing kuryente ang katawan ni Robin sa kanyang nasasaksihan. Perpekto ang hubog ng dalaga at sigurado siyang sariwa ito at wala pang karanasan. Nagulat siya noong biglang nagsalita ang dalaga. "Tito, magbabanyo po kayo?" Oo sana. Akala ko nakatulog ka na dyan kaya ako nag-check. Sabi mo kasi iihi ka lang Opo. Nagbago kasi ang isip ko Kaya naligo na rin ako.
Saglit lang po, mga 10 minutes na ako rito. Ang hirap din kasing magmadali kapag mahaba ang buhok. Casual na wika ng dalaga na tila hindi na bother na nakita niya ang kabuuan nito. Sabi naman ni Robin, sige, take your time, maliligo na rin ako after mo. Tapos bumalik na siya sa sofa sa may sala. Noong dumating si Francia ay sabi nito, Robin, si Angel nasaan? Nasa banyo ate, naliligo. Ah, ganun ba? Maliligo ka na rin pala para mabawasan ng pagpapawis mo. Mainit talaga rito eh. Tikit-tikit ang mga bahay kaya hindi masyado nakakapasok ang preskong hangin. Opo te, magalang niyang sagot habang titig na titig sa mata ng ginang na tila ba binabasa ang kalooban nito. Kaya naman hindi makatingin ng diretso ang ginang dahil naiilang siya sa mga titig na iyon. Pakiramdam niya ay humahagod sa katawan niya ang pagtitig sa kanya ni Robin. Kinatanghalian, masayang nagtanghalian ang tatlo. Pawisan sila pare-pareho dahil sa mainit sabaw ng nilagang buto-buto at laman ng baka na nilagyan ng Baguio Pechay at Pechay Tagalog. Meron ding celery kaya manamis-namis ang sabaw noon na pinaresa ng sausawan na patis, sili at kalamansi. Matapos makakain, ay agad umakyat si Angel sa kwarto niya sa itaas. May gagawin raw itong research. Naiwan naman si Francia sa kusina dahil siya ang naguhugas ng plato. Si Robin naman ay nasa may maliit na terrace sa harapan ng bahay. Hinubad noon ang t-shirt at isinimpay sa railings para matuyo ng pawis. Noong mapreskohan ng kaunti ay saka siya bumalik sa loob. Nakita niyang abala sa paghuhugas ng mga pinggan sa lababo si Francia. Noong pagkarating pa lang niya ay ramdam niya na agad ang pagkahumaling sa kanya ni Francia. Lalo na yung malalagkit na tingin at kapag tinititigan niya ay hindi makatitig ng diretsyo. Kaya malinaw na sa kanya na nahuhumaling ang ginang sa presensya niya. Nilapitan niya ito sa lababo, sabay dumikit sa likuran at hinawakan ang magkabilang kamay. Ate, ako na po ang maghuhugas niyan. Napapitlag naman si Francia sa gulat. Pero napapikit siya noong maramdaman ang hininga ng lalaki sa batok niya. Robin, ano bang ginagawa mo? Mahinang tanong niya na halos pabulong na. Ramdam niya ang katawan ng lalaki sa kanyang likuran, pati na ang itinatago nito na animoy gulay na nakabakat sa pantalon. Pakiramdam niya ay kakapusin siya ng hininga at nangihina ang kanyang mga tuhod. Hanggang sa tuluyan nga siyang nanlambot. Mabuti at nasalo siya ng binata, kaso doon mismo sa kanyang mahalagang bagay siya nasalo. Robin, ano bang ginagawa mo? Mali ito eh. Wika niya. Sigurado ka te, mali ba talaga gumawa ng mali? Paminsan-minsan para sa sariling kaligayahan. Ikaw na mismo ang nagsabi na hindi natutugunan ni kuya ang pangangailangan mo, kaya narito ako para tulungan ka. Hindi na siya nakasagot pa, lalo pa noong inakay na siya ng binata, papasok sa silid sa ibaba kung saan ang binata tutuloy. Pagkarating roon, ay nagpatugtog si Robin ng music sa cellphone nang medyo may kalakasan, bago sinimulan ang bagay na nais nitong marating. Mabaliw-baliw naman si Francia sa nararanasan. Unang beses niya maranasan ang ganoon kalaking kalibre sa kanyang tanang buhay. Pakiramdam niya ay para siyang dumanas ng first time. Makalipas ang kalahating oras ay saka pa lang sila natapos. Inalalayan siya ni Robin pabalik sa kusina para maituloy niya pa ang kanyang paghuhugas ng mga plato. Si Robin naman ay bumalik sa kwarto at natulog. Napasabi na lang si Francia sa isip niya. Ano ba tong ginagawa ko? Mali ito eh.
Pero anong gagawin ko? Paano ko iwasan ng bagay na 10 taon kong pinangarap? Albert, sana mapatawad mo ko kapag nalaman mo to. Tao lang din ako na may pangangailangan. Mahinang bulong niya sa sarili. Kinahapunan ay bumili siya ng tinapay at 1.5 liters na coke para may maipamerienda kay Robin. Pagkalabas noon ng kwarto ay nakita agad ang tinapay sa lamesa. Te, pahingi ako ng tinapay mo ha? Oo, kunin mo na lang din yung coke sa ref, nasa freezer ko nilagay para malamig talaga kapag ininom. Uy, maraming salamat te. Te, okay ka lang? Parang may iniinda kang sakit eh. Sabi niya naman, parang tanga naman yung tanong mo. Pinunit mo kaya? Kaya hanggang ngayon mahapdi pa. Ganun ba? Sorry ah. Ang ganda mo kasi at parang katawang dalaga kaya hindi ko napigilan ng sarili ko. Hayaan mo, sa katagalan masasanay ka rin. Ha? Uulitin pa natin yun? Kulat na tanong pa ni Francia. Sabi naman ni Robin, kung ikaw ba ang tatanungin te, ayaw mo na bang maulit yun? Natameme ang ginang sa tanong ng binata. Hindi niya alam ang kanyang isasagot. Alam niyang mali, pero gusto niyang maranasan uli yon ng maraming beses pa. Hanggang sa magsawa siya at makontento. Hindi pa niya nasasabi ang kanyang sagot noong marinig nila ang mga yabag ng paa ni Angels na pababa. Kaya agad naglakad patungo sa terrace. Sa labas si Robin, dala ang 2 tinapay at isang basong coke. Sabi naman ni Francia, Anak, merienda na tayo. Ikuha mo ako ng baso para sabay na tayo. Okay po, ma. Sagot naman ng dilag. Makalipas ang 2 linggo, ay nagpaalam si Francia kina Robin at Angel na aalis at baka 2 araw pa bago siya makabalik. May nabili kasi silang palaisdaan ni Albert at naroon pa yon sa ibang bayan. May nagpabantay naman roon pero paminsan-minsan ay kailangan niyang dalawin para malaman kung maayos pa ba ang sitwasyon. Wala namang naging pagtutol ang dalawa. Kinagabihan, iniwan ni Francia na hindi nakalock ang pintuan ng kanyang kwarto dahil expected niya ang pagpasok ni Robin kapag tahimik na ang paligid. Medyo nagtataka na rin si Angel kung bakit magmula noong dumating si Robin sa bahay nila ay nagpapatugtog na ng music ang kanyang ina bago matulog. Dinig kasi iyon sa kanyang silid dahil magkatabi lang iyon. Ang hindi niya alam ay para iyon matakpan ang ingay na ginagawa ng 2 sa loob. Ilang saglit pa nga ay pumasok na si Robin sa kwarto niya. Robin, gusto kong makarami ngayong gabi, lalo at 2 gabi kitang hindi makakasama. Sabi naman ni Robin, Naku, walang problema. Kahit hanggang 10 ay kaya kitang pagbigyan. Wika noon, kaya naman abot ngiti ni Francia at sinimulan na nila uli ang isang bawal na bagay na dapat sila ni Albert lang na asawa niya ang makakaranas noon. Kinabukasan, maagang umalis si Francia. Mahaba rin kasi ang magiging biyahe niya. Pagkagising naman ng dalaga, ay naabutan niya si Robin sa sala na nakaupo lang at nakaharap sa TV. Dahil alam niyang umalis na ang kanyang mama, kaya hindi na siya nahihiya kay Robin. Nakasanto lang siya noong bumaba at humarap rito. Tito, anong iaalmusal natin? May pandesal dyan. Bumili na ako ng maaga. Naubusan pala ng pandesal dito kapag tinanghali ng kaunti. May cheese whiz naman dyan. Kaya hindi na muna ako nagluto ng itlog at ng hotdog. Ika ni Robin habang nakatitig sa kabuuan ng dalaga. Sabi naman ni Angel, Tito, bakit ka nakatitig sa katawan ko? Wala. Pasensya na. Ang ganda mo kasi at ang ganda rin ng hubog ng katawan mo.
Parang dalaga talaga. Bakit tito? Hindi pa ba ako dalaga sa paningin mo? Dalaga ka na sa katawan, pero sa edad at isipan ay baka hindi pa. Hala si tito, anong tingin mo sa akin, bata? Alam ko ang mga bagay na tinutukoy mo. Nanonood nga rin ako nun sa cellphone, kaso nasira ang cellphone ko. Ayaw naman akong bilhan ni mama ng touchscreen, binilhan ako di keypad lang. Para lang daw may pantawag at text ako sa kanya kapag emergency at nasa school. Kaya wala na tuloy akong mapanooran. Sabi naman ni Robin, alam mo bang dalawa ang cellphone ko? Parehong touchscreen at hindi ko ginagamit itong isa. Pero ito yung mas bago. Yung luma kasi ang mas gusto kong gamitin dahil narito lahat ng contact numbers ko at kumpleto na ako rito. Tito, pwede bang sa akin na lang yung cellphone mo na hindi mo ginagamit? Sige na please, kahit anong hingin mong kapalit willing akong ibigay. Sabi naman ni Robin, paano kung ikaw ang hingin kong kapalit? Paano nga ako po? Diba, sabi mo hindi ka na bata at dalaga ka na. At alam mo na ang tungkol sa ginagawa ng lalaki at babae. Yun ang gusto kong kapalit. Saglit na napaisip ang dalagita. Sige po, payag ako. Pero wag niyo po ipapaalam kay mama ha. Secret lang natin. Oo naman. Sige po, payag na ako. Sige tara. Maligo ka na muna at kumain. Saka natin gawin. Agad na ngang nag-almusal ang dalaga saka naligo. Nagulat naman siya noong sumunod ang tiyuhin sa loob at nakisabay sa paliligo. Doon niya rin nakita ang kung anong meron sa tiyuhin. Tiyo, kaya ko ba yan? Baka hindi kasya. Huwag kang mag-alala. Kakasya yan, ako bahala. Noong matapos silang maligo, ay doon na sila nagtuloy sa kwarto ng dalaga at tinupad ang kanilang kasunduan. Halos abuti na sila ng tanghali bago iyon napagtagumpayan. Pagod at lupaypay ang dalaga noong makatapos. Si Robin naman ay ngiting tagumpay na nakatambay sa sala. Saglit siyang lumabas para bumili ng ulam nila. Wala siyang talent sa pagluluto, kaya mas gusto niyang bumili na lang sa karinderya. Bumili siya ng 2 order ng ikado at 1 order ng sinigang na baboy. Noong ayain niya ang dalagita ay hindi raw noon kayang bumangon dahil sa sakit na nararamdaman, kaya ipinagdala niya na lang iyon ng sandwich at juice para lang may makain sa tanghalian. Iyong paalam ni Francia na 2 araw ay inabot ng 1 linggo dahil may mga ipinagawa pa yon roon. May mga natibag raw kasi dahil sa bagyo. Noong dumating si Francia ay maayos na ang pakiramdam ni Angel. Nakakalakad na iyon na maayos at wala na ring lagnat. Kaya hindi na siya nagkaroon ng hinala na may ginawang kababalaghan ang dalawa. Sobrang excited naman si Francia kinagabihan dahil alam niyang muli na namang makakasama si Robin. Sa katunayan, may pasalubong siya rito na 3 pirasong boxer shorts na binilan niya pa sa SM para matuwa sa kanya ang binata. Nagtagal ng 3 buwan sa kanila si Robin. Sa umaga kapag nasa eskwela si Angel, ay sila ni Francia ang magkasama na gumagawa ng bagay na iyon. Tapos sa hapon, kapag umaalis ang nanay, ay si Angel naman ang kasama niyang maglaro. At pagsapit ng gabi, ay sa nanay uli ang kanyang pagseserbisyo. Noong sumapit nga ang mahigit 3 buwan, ay tinawagan na si Robin ng kanyang agency para sa training, kaya bumalik na siya ng Maynila. Nalungkot si Francia dahil nawala na siya ng masigasig na kalaro. Kaso ang problema, iba ang naging epekto noon kay Angel dahil sa maagang naranasan ang bagay na iyon, kaya naman hinahanap-hanap na ng kanyang katawan.
Hindi na siya mapakali sa isang araw kapag hindi siya nakakapagpalabas ng unos mula sa loob. Ayun, my loves, hanggang dito na muna tayo ha. Magsama-sama tayo uli sa huling bahagi nito. At kagaya ng palagi kong hiling, mag-subscribe ka muna at mag-iwan na rin ng bakas o kaunting mensahe para sa akin para alam ko na nakasama kita sa kwentong ito. Take care my loves ha. Bye-bye!